Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics 2, Quarter 4. Tayo ay nasa Week 4. Ang pamagat ng ating aralin ay tungkol sa paglutas ng routine at non-routine na suliranin na may kaugnayan sa haba. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, sa nakalipas na aralin ay napag-aralan mo na ang pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na unit of length upang matukoy ang haba, lawak at taas. Natutuhan mo na rin ang tamang pagtatantya at pagsukat gamit ang sentimetro at metro. Ang layunin natin sa aralin ito ay natutuhan ang paglutas ng routine at non-routine na suliranin na may kaugnayan sa haba. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang paglutas ng suliranin na may kinalaman sa kaugnayan sa haba ng isang bagay. Tingnan natin ang halimbawang ito. Inutusan si Jonathan na pumunta sa kanilang bukirin upang kumuha ng mangga. Naglakad siya sa habang 180 metro bago siya huminto upang magpahinga. Ilang metro pa ang kailangan niyang lakarin upang makarating sa kanilang bukirin na may 500 metrong layo mula sa kanilang bahay. Tingnan natin ang solusyon. Gamit ang Polya's 4-step process. Step 1. Unawain ang sitwasyon o understand the problem. Number 1. Ano ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay, ang haba ng lalakarin ni Jonathan bago makarating sa bukirin. Number 2. Ano-ano ang datos na inilahad? Ang sagot ay, 500 metrong layo ng bukirin mula sa bahay at 180 metro na layo ng nilakad. Step 2. Mag-isip ng plano o devise a plan. Number 1. Ano ang operasyon na gagamitin? Ang sagot ay pagbabawas o subtraction. Step 2. Mag-isip ng plano o devise a plan. Ano ang pamilang na pangungusap? Ang sagot ay 500 metro minus 180 na metro equals n. Step 3. Isakatuparan ang plano o solve. Ang solusyon natin na 500 metro minus 100 metro equals n ay magiging 500. Ito yung layo ng bukirin mula sa bahay. Ang 180 naman na ibabawas natin ay ang haba o layo ng nilakad ni Jonathan. Sa pagbabawas natin ng 180 sa 500, 0 minus 0 is 0. 0 minus 8 ay cannot be. So, manghihiram tayo ng 1 dito sa 5, kaya ang 5 ay magiging 4 at ang 0 ay magiging 10. Kaya pwede na tayong magbawas ng 10 minus 8 is equals to 2. At ang 4 naman minus 1 ay 3. Kaya naman 320 na metro ang sagot na layo na lalakarin pa ni Jonathan bago makarating sa kanilang bukirin. Sa step 4 naman ay ating balikan muli o look back or check. 320 metro ang haba na kailangang lakarin ni Jonathan. So, 320 plus 180 is equal to 500. Ito yung layo o distansya ng bukirin mula sa bahay. Sa makatuwid, 320 metro pa ang layo na kakailangang lakarin ni Jonathan upang makarating sa kanilang bukirin. Gamit naman ang block model approach, tingnan kung paano ipinakita ang paglutas ng suliranin.
Ito yung halimbawa. Ang guhit ay mula sa bahay hanggang sa bukid. Ito ay may sukat na 0 meter, 100 na meter, 180 meter, at 500 na meter. Ang 0 hanggang 100 na meter o metro ay ang haba ng nilakad ni Jonathan. At magmula naman sa 180 hanggang 500 na metro, ito yung haba ng kanya pang lalakarin. Kaya ang 180 plus blank na hahanapin natin ay dapat 500 na metro. Sa pagbabawas naman natin sa 500 minus 180, uunahin natin ang dalawang 0 sa dulo. 0 minus 0 is equal to 0. 0 minus 8 ay cannot be pa rin dahil mas maliit ang 0 sa 8, kaya manghihiram tayo sa 5 ng 1, kaya ang 5 magiging 4 at ang 0 ay magiging 10. Kaya tayo ay pwede nang magbawas ng 10 minus 8 is equals to 2. At ang 4 naman minus 1 ay magiging 3. Kaya 320 na metro ang sagot. Ngayon naman sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin at unawaing mabuti ang suliranin sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat sapat lang ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Si Jonah at Joy ay parehong manlalaro ng volleyball sa kanilang paaralan. Si Jonah ay may taas na 97 cm at si Joy naman ay may taas na 86 cm. Ilang sentimetro ang taas ni Jonah ay Joy? Number 1. Ano ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay, ang taas ni Jonah kay Joy sa sentimetro. Pangalawa, ano-ano ang datos na inilahad? Ang sagot ay, 97 cm o sentimetro ang taas ni Jonah at 86 cm naman ang taas ni Joy. Number 3, anong operasyon ang gagamitin? Ang sagot ay pagbabawas o subtraction. Number 4, ano ang pamilang na pangungusap? Ang sagot ay 97 cm minus 86 cm equals n. Tingnan naman natin ang number 5 na ano ang tamang sagot. Ang solusyon nga ay 97 cm at 86 minus 86 cm is equals to n. Kaya pag binawas natin ang 86 sa 97 ay magiging, unahin natin ang 6 minus 7 minus 6 is 1. At ang 9 naman minus 8 ay 1. Kaya naman 11 cm ang sagot sa taas ni Jonah kay Joy. Number 2, bumili si Aling Edna ng 50 metro na lubid. Gamitin itong pantali sa bakod na ginagawa ng kanyang anak na si Albert. Itinabi niya ang natirang 8 metro na lubid upang magamit sa susunod na kakailanganin niya. Ulit ito, ilang metro na lubid ang nagamit na pantali sa ginawang bakod ng anak ni Aling Edna? Tingnan natin ang mga tanong. Ano ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay bilang ng metro ng lubid na nagamit sa bakod. Number 2, ano-ano ang datos na inilahad? Ang sagot ay 50 metro na lubid na binili at 8 metrong lubid na tinabi. Number 3, anong operasyon ang gagamitin? Ang sagot ay pagbabawas o subtraction. Number 4, ano ang pamilang na pangungusap? Ang sagot ay 50 meter minus 8 meter is equal to n.
Number 5 na tanong uli, ano ang tamang sagot? Ang solusyon natin ay 50 metro o 50 meter minus 8 meter is equals to n. Babawasin natin ang 8 sa 50. Kaya 0 minus 8 cannot be. Kaya manghihiram tayo ng 1 sa 5. Kaya ang 5 magiging 4 at ang 0 ay magiging 10. Kaya 10 minus 8 is equals to 2. At bring down 4. Kaya 42 meter o metro ang sagot na lubid na nagamit. Number 6. Ano ang magandang katangiang ipinakita ni Aling Edna? Ang sagot ay, ang magandang ugaling ipinakita ni Aling Edna ay ang pagiging masino at matipid. Subukan naman natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang bawat suliranin sa ibaba. Sagutin ang mga tanong gamit ang angkop na pamaraan ng pagdutas ng suliranin. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Si Ana ay may taas na 78 cm at si Alan naman ay may taas na 94 cm. Ilang sentimetro ang taas ni Alan kay Ana? Number 1. Ano ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay, ang taas ni Alan kay Ana sa sentimetro. Number 2. Ano-ano ang datos na inilahad? Ang sagot ay, 78 cm taas ni Ana at 94 cm taas ni Alan. Number 3. Anong operasyon ang gagamitin? Sagot, pagbabawas o subtraction. Number 4. Ano ang pamilang na pangungusap? Ang sagot ay 94 cm minus 78 cm equals n. Number 5. Ano ang tamang sagot? Ang solusyon ay 94 cm minus 78 cm equals n. Kaya pag binawas natin, ang 78 sa 94 ay magiging ganito. 4 minus 8 cannot be dahil mas maliit ang 4 sa 8. Kaya ang mangyayari, manghihirap tayo ng 1 dito sa 9. Kaya ang 9 ay magiging 8 at ang 4 ay magiging 14. So, pwede na tayong magbawas ng 14 minus 8. 14 minus 8 ay 6. At 8 minus 7 is 1. Kaya, 16 cm ang sagot sa taas ni Alan kay Ana. Number 2. Bumili si Maya ng iba't ibang kulay ng ribbon na may sukat na 39 cm, 45 cm, 60 cm, 120 cm, at 150 cm. Kung pagsasama-samahin lahat ang sukat o haba ng iba't ibang ribbon na binili niya, ano ang haba nito? Number 1 na tanong, ano ang tanong sa suliranin? Ang sagot ay, ang haba ng mga ribbon na binili ni Maya. Number 2, ano-ano ang datos na inilahad? Ang sagot ay, 39 cm, 45 cm, 60 cm, 120 cm, at 150 cm sukat ng iba't ibang ribbon. Number 3, anong operasyon ang gagamitin? Ang sagot natin ay pagdadagdag o addition. Number 4, ano ang pamilang na pangungusap? Ang sagot ay 39 cm plus 45 cm plus 60 cm plus 120 cm plus 150 cm is equal to n. Ano naman ngayon ang tamang sagot? Tingnan natin ang solusyon. Kapag sinagsama-sama natin lahat, ang 39 cm
plus 45 cm plus 60 cm plus 120 cm at plus 150 cm is equals to n. Tingnan natin. Unahin muna natin ang 39 plus 45 ay 84. Ang 84 ay dadagdagan natin ulit ng 60 ay magiging 144. At ang 144 naman, dadagdagan natin ng 120, 264. At ang 264, dadagdag natin ang 150 ay magiging 414. Kaya naman, ang tamang sagot ay 414 cm ang haba ng ribbon. Sa gawain sa pagkatuto bilang 3 naman, basahin at unawaing mabuti ang sitwasyon na nasa kahon. Sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Si Lisa ay mahilig magtanim ng mga halaman sa kanilang hardin. Gumawa siya ng isang kamang taniman na may haba na 300 cm. Ang tanong, sino ang nabanggit na tauhan sa sitwasyon? Sagot, si Lisa ang tauhan sa sitwasyon. Number 2, ano ang magandang katangian na ipinakita ng tauhan? Ang sagot ay, ang magandang katangian ni Lisa ay ang pagiging makakalikasan at masipag. Number 3, ano haba ang kamang taniman? Ang sagot ay, ang kamang taniman ay may habang 300 cm. Number 4, kung itatanim niya sa isang hanay ang 20 na rosas, ilang sentimetro ang pagitan ng bawat isa? Ang sagot ay 300 cm divided by 20 is equals to 15 cm. Tingnan natin ngayon ang solusyon sa sagot. 300 cm divided by 20 equals 15 cm. Tingnan natin kung paano i-divide ang 300 sa 20. Tatanggalin natin ang parehong 0 sa dividend at sa divisor. Kaya ang natira ay 30 at saka 2. Ang 30 divided by 2 ay magiging 3 divided by 2 ay 1 at ang 1 times 2 equals 2. Kaya 3 minus 2 is 1. Bring down 0. Kaya 10 divided by 2 ay 5. At ang 5 times 2 ay 10. Kaya naman, ang sagot ay 15 cm. Ilan mga rosas ang maaaring itanim sa isang hanay sa kamang taniman kung ang pagitan ng bawat isa ay 10 cm? Ang sagot ay 300 divided by 10 is equals to 30 na rosas. Tingnan natin ang solusyon ulit sa sagot. 300 divided by 10 is equals to 30 na rosas. 300 divided by 10 ay tanggalin natin ang 0 sa divisor at isa pang 0 sa dividend. Kaya ang natira ay 30 at saka 1. Kaya pag divide natin, 3 divided by 1 is 3. At 3 times 1 ay 3. Kaya 3 minus 3 is equals to 0. Kaya i-bring down natin ang 0. Kaya magiging 30. Ang sagot ay 30 na rosas ang sagot. Okay. Ayan. Sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot 4A Learner's Material Mathematics 2, Quarter 4, Week 4. Thank you for watching and God bless everyone.